Sa isang bakasyon ng pamilya sa Baguio, itinulak ako ng aking anak mula sa isang madamong dalisdis ng bundok kasabay ng mga salitang, "May parating na bagyo. Sana maligaw ka." Bumalik siya sa hotel, sa pag-aakalang tuluyan na akong nawala sa gitna ng masamang panahon. Ngunit pagpasok niya sa lobby, naghihintay na ako sa kanya at hindi ako nag-iisa. Nang makita niya kung sino ang kasama ko, napaluhod siya at humingi ng tawad para sa isang palpak na biro. Ngunit hindi iyon biro. Iyon ay pagtataksil at hindi matatakasan ang mga kahihinatnan nito. Bago tayo magpatuloy, mag-subscribe sa channel at isulat sa mga komento kung anong oras na sa inyong lugar ngayon. 7 buwan na ang nakalipas, inakala kong ang paglipat sa Tagaytay ang simula ng aking mga ginintuang taon. Pagkatapos ng 30 taon bilang isang piskal, karapat-dapat na akong magretiro. Inanyayahan ako ng anak kong si Jericho na manirahan kasama niya, ang kanyang asawang si Queenie, at ang aking mga apo sa sarili kong bahay, ang bahay na binili ko 15 taon na ang nakalipas. Naisip ko ang paglalakad sa mga trail kasama ang mga apo, mga hapunan kasama ang pamilya, marahil sa wakas ay magiging lolo na ako na hindi ko nagampanan dahil sa sobrang abala sa trabaho. Pebrero 1, nawasak ang ilusyong iyon. Nasa aking study ako nang marinig ko ang boses ni Queenie mula sa kusina, yung maingat na kaswal na tono na ginagamit ng mga tao kapag akala nila'y nag-isa sila. Kaunting tiis na lang at sa wakas ay maibebenta na natin ang property na ito, sabi niya. Isang sandaling katahimikan. Hindi, wala siyang kamalay-malay. Sabi ni Jericho, maaayos na ang lahat bago magtag-init. Napatigil ang kamay ko. Anong property ang ibebenta? Maliban na lang kung ang tinutukoy niya ay ang bahay na ito. Ang bahay ko. Matigas ang ulo ng matanda, kailangan lang natin siyang papirmahin sa mga papeles. Isang tawa. Huwag kang mag-alala. May plano kami. Ang hiking trip sa susunod na linggo ay makakatulong para mapabilis ang mga bagay-bagay. Minsan, kailangang ma-realize ng mga tao na kailangan nila ng mas maraming tulong kaysa sa inaakala nila. Tahimik akong lumipat sa may pintuan at tumikim. Napalingon siya at kitang-kita ang gulat sa kanyang mukha bago lumitaw ang kanyang ngiti. Ay, Janet, kailangan ko ng ibaba. Ngumiti siya sa akin. Gregorio, gusto mo ng kape? Hindi, salamat. Pinag-aralan ko siya tulad ng pag-aaral ko sa libu-libong testigo. Sino iyon? Isang kaibigan lang mula sa yoga class ko. Nagpaplano para sa hiking trip natin. Sasama ka pa rin, di ba? Hinding-hindi ko papalampasin. Nang gabing iyon sa hapunan, naging malinaw ang lahat. Ang aking mga apo, sina Gracia at Daniel, ay tahimik na nakaupo sa aking harapan. Kailan pa nawala ang kanilang mga halakhak? Inilapag ni Jericho ang kanyang baso ng alak, ang pangatlo niya. Pa, kailangan nating pag-usapan yung mga papeles ng bahay. Anong papeles? Yung mga transfer documents na nabanggit ko noong nakaraang linggo. Para sa tax purposes, mas praktikal na ipangalan sa akin ang bahay. Dito ka pa rin naman titira, pero mas mapapadali ang estate planning. Inilapag ko ang aking tinidor. Hindi ko matanda ang nabanggit mo ito. Baka nakalimutan mo lang. Sumulyap siya kay Queenie na tumango. Nakahanda na ang mga papeles. Pwedeng pumunta bukas yung kaibigan kong notaryo. Gagamitin ko ang sarili kong notaryo, mahinahon kong sabi. At gusto kong suriin muna ito ng abogado ko. Lumamig ang paligid. Abogado mo pa. Usapang pamilya lang ito. Standard procedure para sa anumang paglilipat ng ari-arian. Nakahuli na ako ng hindi mabilang na panloloko sa aking karera. Hindi ito personal. Alam mo kung ano? Inihagis ni Jericho ang kanyang napkin. Napakurap si Gracia. Hindi ka kapani-paniwala. Pinatira ka namin sa bahay namin, inalagaan ka, tapos hindi mo man lang magawa itong isang simpleng bagay. Jericho, hinawakan ni Queenie ang kanyang braso, ngunit malamig ang kanyang mga mata. Hindi, tapos na ako. Lumapit siya sa akin, amoy alak ang hininga. Hindi ka mabubuhay magpakailanman, pa. 67 ka na. Bakit hindi mo nalang padaliin ang mga bagay para sa amin? Ang mga salita ay parang isang banta. Mukhang takot si Gracia. Si Daniel ay nakatitig sa kanyang plato. Ang ibig sabihin ng asawa ko ay nag-aalala kami, sabi ni Queenie. Kung may mangyari bigla. Nakaayos na ang mga ari-arian ko, mahinahon kong sabi. Nakaayos na yan simula pa noong 45 ako.
Hindi yan ang punto. Kung gayon, ano ang punto? Itinulak niya ang kanyang upuan. CJ, mag-aksaya ka ng pera sa mga abogado. Tingnan natin kung may pakialam ako. Nagmartsa siya palabas at malakas na isinara ang pinto ng kanyang study. Pinulot ni Queenie ang mga plato, walang sinuman ang nakaubos ng pagkain. Stress lang siya sa trabaho. Mahirap ang market ngayon. Umatras si Daniel nang kukunin na ni Queenie ang kanyang plato. Mga anak, homework. Mabilis silang umalis. Ano bang trabaho ni Jericho? Tanong ko. Nagpause siya. Investment consulting. At kumusta naman yun? Maayos. Maganda sa katunayan. Hindi siya makatingin sa aking mga mata. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog sa guest room ng sarili kong bahay, ang guest room. Kailan pa ako tumigil sa pagtulog sa master bedroom? Dahan-dahan itong nangyari, iminungkahi ni Queenie na mas maganda ang master para sa kanila dahil sa banyo, sa espasyo ng closet para sa kanilang mga damit. Bawat dahilan ay tila lohikal noon, bawat pagbibigay ay sapat na maliit para maging makatwiran. Ngayon, iniisip ko kung gaano karaming iba pang bagay ang isinuko ko sa pamamagitan ng mga maliliit at maingat na binigkas na mga kahilingan, ang aking dignidad, ang aking tahanan, ang aking buhay. Inulit ko sa aking isipan ang mga nangyari sa araw na iyon, tulad ng pagsusuri ng ebidensya para sa isang kaso. Ang tawag ni Queenie tungkol sa pagbebenta ng ari-arian at pagkakaroon ng plano. Ang pagpupumilit ni Jericho na pumirma sa mga dokumento ng walang legal na pagsusuri. Ang kanyang komento tungkol sa hindi ko pamumuhay magpakailanman na binitawan ng may kaswal na kalupitan habang nanonood ang aking mga apo, ang hiking trip na makakatulong mapabilis ang mga bagay-bagay. Ano ba talaga ang ibig sabihin yon? Sa aking karera, natutunan ko na bihirang gumawa ng krimen ang mga tao ng biglaan. Karaniwan ay may pattern, isang pag-ipon ng mas maliliit na paglabag na humahantong sa malaki. Maliit na pagnanakaw bago ang malaking embezzlement, menor de edad na pananakit bago ang pagpatay, bawat hakbang ay pagsubok sa mga hangganan, pagtingin kung ano ang maaari nilang pagbigyan, pagbuo ng kumpiyansa para sa susunod na paglala. Nalampasan ko ang pattern habang nabubuo ito sa paligid ko. Masyado akong abala sa pag-enjoy sa aking pagreretiro, masyadong masaya na maniwala na gusto talaga ng aking anak na makasama ako pagkatapos ng lahat ng mga taon ng pagiging isang absent na ama, abala sa mga kaso at korte habang siya ay lumalaki. Ngunit hindi ko na ito pinalalampas ngayon. Hindi dumating ang tulog, sa halip lumitaw ang mga alaala, tulad ng mga larawan ng ebidensya sa isang case file. December. Inaayos ko ang aking mahahalagang dokumento, ang titulo ng bahay, mga investment statement, mga insurance policy. Iniwan ko ang mga ito sa aking mesa habang binubuksan ko ang pinto. Pagbalik ko, nakatayo si Queenie sa ibabaw ng mesa, may hawak na mug ng kape. Naku, ang clumsy ko. Natapon ang laman ng mug, kumalat ang madilim na likido sa aking mga papel. Hayaan mong linisin ko ito. Kinuha niya ang mga dokumento bago ko pa siya mapigilan. Gagawa ako ng mga kopya. Huwag kang mag-alala. Ang mga kopyang ibinigay niya sa akin kalaunan ay mukhang maayos, ngunit ngayon nagtataka ako kung ano pa ang maaaring ginawa niya sa mga orihinal na yon. Nobyember. Dumating si Jericho kasama ang isang notaryo. Pa, si Martin ito, kaibigan ko. Nabanggit ko na kailangan mong i-update ang iyong huling habilin. Wala akong nabanggit na ganoon. Dahil nandito na rin naman siya. Magalang akong tumanggi at tinawagan ang sarili kong notaryo kinabukasan. Naging mainitin ang ulo ni Jericho sa loob ng isang linggo pagkatapos noon. October. Doon nagsimula ang mga herbal tea para sa kalusugan. Ginawa itong big deal ni Queenie. Espesyal na herbal blends ito para sa mga senior. Makakatulong ito sa enerhiya, kalinawan ng isip, lahat ng iyon. Inihahain niya ito sa akin tuwing umaga na may halatang pag-aalala. Pagkatapos kong inumin, pakiramdam ko ay malabo ang aking isip, hindi konektado. Bahagyang nanginginig ang aking mga kamay. Minsan, nakalimutan ko kung saan ko ipinarada ang aking sasakyan sa grocery. Naglibot ako sa parking lot sa loob ng 20 minuto bago ito mahanap, nabanggit ko ang mga sintomas kay Queenie. Naku, Gregorio, edad lang yan. Siguro dapat na tayong tumingin sa ilang mga care options. Nag-iwan siya ng mga brochure para sa mga assisted living facility sa kitchen counter. Itinapon ko ang mga ito, ngunit may napansin ako.
Sa mga umaga na itinapon ko ang tsaa sa lababo, habang hindi nakatingin si Queenie, sinasabing busog ako o nagmamadali, pakiramdam ko ay maayos ako sa mga araw na yon, matalas, alerto, parang sarili ko. Kaya, nagsimula akong magkaroon ng allergy sa tsaa. Nawala ang mga brochure pagkatapos noon. Ngayon, habang nakahiga sa dilim, nilalamig ako. Nilalason ba nila ako, sinusubukang palabasin na wala na ako sa tamang pag-isip. Enero. Malakas ang tama ng alaala, nagtapon ako ng basura at nakakita ng isang Manila folder sa basurahan. Nagtaka ako dahil nagre-recycle kami ng papel. Kinuha ko ito. Sa loob ay may mga brochure para sa mga nursing home sa Maynila. Hindi yung magaganda. Yung mga budget facility na may maliliit na silid at pagod na mga staff. May mga tala sa gilid. Pinakamurang option. At ang mas malala, tumatanggap ng mga pasyente kahit walang pahintulot ng pamilya. Kinumpronta ko si Queenie tungkol dito. Ay, yan. May nag-iwan lang niyan nang hindi sinasadya. Itinapon ko na lang. Ang kanyang ngiti ay napakakinis, napakapraktisado. At nariyan si Daniel. Ang 9 na taong gulang kong apo ay may sinabi noong nakaraang linggo na binaliwala ko bilang pagkalito ng isang bata. Nagbubuo kami ng Lego set, isa sa ilang pagkakataon na iniwan kami ni Queenie na mag-isa. Lolo, titira ka na ba sa ibang lugar? Ano? Hindi, apo. Bakit mo naman naisip yan? Sabi ni Mama baka pumunta ka raw sa isang lugar kung saan may mag-aalaga sa'yo. Mas maganda raw para sa lahat. Tinawanan ko lang ito, ginulo ang kanyang buhok. Masyadong nag-aalala ang mama mo. Hindi ako alis kahit saan. Ngunit seryoso ang mukha ni Daniel. Sabi niya nagiging makakalimutin ka na raw na baka hindi ka naligtas dito. Ang aking apo, ang sarili kong apo, ay inihahanda na para sa aking pag-alis. Gaano katagal na nilang inihahanda ang lahat ng ito? Bumangon ako ng 2 oras ng madaling araw, tahimik na gumalaw sa madilim na bahay patungo sa aking study. Sa likod ng aking filing cabinet, sa likod ng mga folder ng mga lumang kaso, itinago ko ang aking mga personal na contact. Kinuha ko ang leader address book na iningatan ko mula pa noong law school. Ang ilan sa mga entry ay 30 taon na. Diana Santos, family law attorney, matalas na parang kutsilyo, nakatrabaho ko sa ilang kaso. Opisina sa Tagaytay, Anton Jocson, private investigator, dating kasamahan sa piskalya. Retirado na, ngunit tumatanggap pa rin ng mga pribadong kaso, alam niya kung paano mag-imbestiga ng mga pinansyal ng tahimik, Sheriff Dario Winters. Nagtrabaho kami ng magkasama sa loob ng 20 taon. Alam niya ang mga batas sa elder abuse ng Pilipinas ng higit kanino man. Kinunan ko ng litrato ang bawat pahina gamit ang aking telepono, pagkatapos ay maingat na ibinalik ang libro sa pinagtataguan nito. Bukas, magsisimula na akong mangalap ng ebidensya, matagal na akong piskal para malaman na hindi sapat ang mga hinala. Kailangan ko ng patunay, dokumentasyon, isang kaso na tatayo sa anumang pagsisiyasat. Ngunit may isa pa akong ikinababahala. Nabanggit ni Jericho ang aming family hiking trip sa susunod na linggo, sa Pico de Loro Mountain Resort, isang linggong bakasyon. Ipinilit niya ang equality family time bago matapos ang season, sabi niya. Noong una, natuwa ako. Ngayon, nagtataka ako sa timing, sa kung gaano siya kapilit, sa paraan ng pagngiti ni Queenie nang mabanggit ang biyahe, ang malamig na ngiting iyon na hindi kailanman umabot sa kanyang mga mata. Bumalik ako sa kama habang ang unang liwanag ng bukang liwayway ay sumisilip sa bintana. Sa loob ng 7 araw, nasa bundok na kami. At kung tama ang aking kutob, at 30 taon bilang isang piskal ang nagturo sa akin na magtiwala sa aking mga kutob, may mangyayari sa biyaheng iyon, isang bagay na inaasahan nila. Ngunit ginugol ko ang 3 dekada sa pagbuo ng mga kaso laban sa mga taong nag-aakalang mas matalino sila kaysa sa batas, malapit nang matutunan ng aking anak at ng kanyang asawa na hindi ko pa nakakalimutan kung paano lumaban. Kailangan ko lang maging mas matalino, mas mabilis, at mas maingat kaysa sa kanila. Nagsimula na ang laro. Hindi lang nila alam na nagpaplano na rin ako. Pebrero 3, maaga akong gumising at nagmaneho papuntang bayan, sinabi kay Queenie na kailangan ko ng mga gamit para sa biyahe. Unang hinto, isang tech store, bumili ako ng isang voice recording app. Legal ito sa Pilipinas na may one-party consent. Itinuro sa akin ng clerk kung paano ito iset para otomatikong mag-record gamit ang ilang mga keyword. Ginagamit ito ng lolo ko para sa mga meeting, sabi niya.
Hindi ko siya itinama. Pagbalik sa bahay, naghintay ako hanggang sa abala na ang lahat. Inactivate ko ang recorder at iniwan ang aking telepono sa kitchen counter. Pagkatapos ay gumawa ako ng ingay sa hallway. Ilang minuto lang, narinig ko ang boses ni Queenie mula sa sala. Siguro maaga siyang umuwi. May kausap sa speakerphone. Hindi, natakot si Jericho sa issue ng abogado, sabi niya. Kailangan nating kumilos ng mas mabilis. Yung hiking trip. Eksakto. Kapag nasa bundok na tayo, maraming aksidenteng nangyayari. Hindi siya maghihinala. Akala pa rin ng matandang yon na mahal siya ng anak niya. Naramdaman kong nanlamig ang aking dugo, ngunit pinanatili kong kalmado ang aking paghinga. Kinuha ko ang aking telepono at itinigil ang recording. Pebrero 4, nagdala ng mas maraming ebidensya. Sinasadya kong iwanang bahagyang bukas ang pinto ng aking study. At tulad ng inaasahan, sa loob ng isang oras, nasa hallway na sina Jericho at Queenie, mahina ngunit naririnig ang kanilang mga boses. Nahanap mo ba yung updated niyang huling habilin? Tanong ni Jericho. Hindi, pero hindi na mahalaga yon kapag napirmahan na niya ang transfer papers. Hindi siya pipirma. Hindi na yon. Nagiging mahirap na siya. Kung gayon, manatili tayo sa planye. Malamig na parang yelo ang boses ni Queenie. Delikado ang mga bundok, lalo na para sa isang 67 taong gulang na lalaki na matagal nang hindi nagha-hike. Paano kung hindi gumana? Gagana yan. At kung may magtanong, sasabihin nating labis tayong nalungkot, sinubukan nating pigilan siya sa mahirap na trail na yon, pero alam mo naman kung gaano siya katigas ang ulo. Huminto siya. Siguraduhin mong iwan mo ang telepono mo sa hotel. Walang ear tracking. Napakuyom ang aking mga kamao. Ang sarili kong anak, pinaplano ang aking kamatayan na parang nag-o-order lang ng takeout. Pebrero 5, nagmaneho ako papunta sa opisina ni Diana Santos sa Tagaytay. Nagtrabaho kami sa isang napakakomplikadong kaso ng diborsyo, 15 taon na ang nakalipas. Gregorio Hartwell, tumayo siya at mahigpit na kinamayan ako. Narinig kong nagretiro ka na. Anong nagdala sa'yo dito? Ipinarinig ko sa kanya ang mga recording. Tumigas ang kanyang ekspresyon sa bawat salita. Nang matapos ako, sumandal siya. Gaano nakatagal nangyayari ito? Ilang buwan, baka mas matagal pa. Ipinakita ko sa kanya ang mga dokumentong gustong papirmahan sa akin ni Jericho. Maaari mo bang sabihin sa akin kung ano talaga ang ginagawa ng mga ito? Binasa niya ito ng mabuti, naninikip ang panga. Gregorio, kung pinirmahan mo ito, nailipat mo na ang kumpletong pagmamay-ari ng iyong bahay kay Jericho. Magkano ba ang halaga ng property? Humigit kumulang 80 milyon. At itong isa ay nagbibigay sa kanya ng power of attorney sa lahat ng iyong mga financial account, iyong mga ipon, investments, lahat. Magkano? Mga 1 milyon sa liquid assets. Inilapag niya ang mga papel. Ibinigay mo na sana sa kanya ang lahat. At sa power of attorney, maaari kanyang ipasok sa isang care facility laban sa iyong kalooban, sabihing wala ka na sa tamang pag-isip. Halos wala ka ng magagawang paraan. Seryoso siyang tumingin sa akin. Ito ay elder financial abuse, at base sa mga recording na yan, may mas malala silang pinaplano. Alam ko. Matatag ang aking boses. Kailangan ko ng tulong mo. Nasa'yo na. Kumuha siya ng isang legal pad. Una, idokumento natin ang lahat. Pangalawa, imbestigahan natin ang pananalapi ni Jericho. May dahilan para sa biglaang desperasyon na ito. May naiisip akong tao. Anton Jackson. Natatandaan mo siya? Yung investigador. Perpekto. Pangatlo. Kailangan nating pag-isipan itong hiking trip. Sasama ako. Tumingala siya. Kailangan kong malaman kung ano ang kanilang pinaplano. At kung may susubukan sila, handa ako. Gregorio, delikado yan. Ginugol ko ang 30 taon sa pag-uusig sa mga kriminal. Alam ko kung paano pangalagaan ang aking sarili. Lumapit ako. Kailangan ko ito, hindi lang para protektahan ang aking sarili, kundi para patunayan kung ano ang kanilang ginagawa. Kung hindi, salita ko laban sa kanila. Pinag-aralan niya ako sandali. Hindi mo lang pinoprotektahan ang iyong sarili. Nagbubuo ka ng isang kaso. Eksakto. CJ.
Ngunit gagawin natin ito ng maingat at isasama natin ang pulisya bago pa man may mangyari. Ginugol namin ang susunod na oras sa pagpaplano. Pag alis ko, mayroon na akong malinaw na diskarte at isang kakampi na nakakaintindi. Pebrero 6, nakipagkita ako kay Anton Jocson sa isang coffee shop sa Lipa. Tumatanda na siya mula nang huli kaming magkita, mas marami ng puting buhok sa kanyang balbas, mga linya sa paligid ng kanyang mga mata, ngunit naroon pa rin ang matalas na tingin. Gregorio, hinawakan niya ang aking kamay. Matagal na rin. Sana lang sa mas magandang pagkakataon tayo nagkita. Inilahad ko ang lahat. Ang mga recording, ang mga dokumento, ang mga plano para sa hiking trip, lalong dumilim ang kanyang ekspresyon. Sarili mong anak. Ano ang kailangan mo sa akin? Ang kanyang pananalapi. Kailangan kong malaman kung bakit siya desperado. May dahilan sa timing na ito. Bigyan mo ako ng 48 oras. Kumuha siya ng tablet at nagtala. Mga bank account, credit card, online activity. Hahanapin ko. Anton, kailangang manatiling tahimik ito. Gregorio, 30 taon ko nang ginagawa ito. Alam ko kung paano maging invisible. Seryoso siyang tumingin sa akin, pero kailangan mong mag-ingat kung pinaplano nila ang iniisip mo. Alam ko. Gumagawa na ako ng mga pag-iingat. Nagkamayan kami. Habang naglalakad ako papunta sa aking sasakyan, naramdaman ko ang bigat ng paparating. Sa loob ng 24 oras, aalis na kami papuntang Pico de Loro. Ngunit sa pagkakataong ito, handa na ako. Pebrero 7, araw ng pag-alis. Ikinarga ni Jericho ang mga gamit sa sasakyan nang may sigla na hindi ko nakita sa kanya sa loob ng maraming buwan. Si Quenny ang nag-supervise. Tahimik na nakaupo ang mga bata sa likod. Ang biyahe papuntang Pico de Loro ay tumagal ng 2 oras. Daldal ng daldal si Jericho tungkol sa mga trail, kondisyon, at quality family time. Bawat salita ay parang patalim, si Quenny naman ay panay ang sulyap sa akin sa rearview mirror, sinusuri, kinakalkula. Ginampanan ko ang aking parte, ang matandang ama, nagpapasalamat, nasasabi. Sa loob-loob ko, nagbibilang ako. Nag-check-in kami sa hotel. Nasa 3 palapag ang aming mga silid. Bukas, magsisimula tayo sa mga madaling trail, sabi ni Jericho. Para mag-warm up ka, pa. Matagal-tagal na rin. 15 taon, eksakto. Dahan-dahan lang tayo. Ngunit nakita ko kung paano tumitig ang kanyang mga mata sa mapa ng trail, sa palay-palay, ang pinakamahirap na terrain sa bundok. Pebrero 8 at 9 ay lumipas sa pagmamasid. Matyaga si Jericho. Nanatili kami sa mga madaling trail. Ginampanan niya ang pagiging debotong anak. Si Quenny ay kumukuha ng mga litrato. Ang perpektong bakasyon ng pamilya. Ngunit may mga napansin ako kung paano pinag-aralan ni Jericho ang mga weather forecast. Kung paano nagkomento si Quenny tungkol sa dami ng tao. Kung gaano kasarap na makalayo. At kung paano nila ako parehong pinagmamasdan, sinusuri. Pebrero 1, naging malinaw ang lahat. Nasa cable car ako nang marinig ko ang isang pamilyar na boses sa unahan. Gregorio. Gregorio Hartwell. Si Alan Mendoza, isang matagal nang kakilala. Isang hiking guide sa Pico de Loro sa loob ng 15 taon. Alan, butit nakita kita. Anong ginagawa mo dito? Matagal na rin tayong hindi nagkita. Bakasyon kasama ang pamilya. Ipinilit ng anak ko. Nagsakay kami ng tahimik. Tapos sabi ni Alan, speaking of your son, nakita ko siya kagabi sa bar. Nag-uusat sila ng asawa niya. Bumilis ang tibok ng puso ko. Talaga? Tungkol saan? Tungkol sa pagbebenta ng isang bahay sa Tagaytay pagkatapos may nalaman yung matanda, hindi ko sana dapat pinakinggan pero medyo malakas sila. Nagkibit balikat siya. Baka tungkol sa diborsyo. May narinig ka pa ba? Well, dumaan ang anak mo sa station ng mga guide ngayong linggo, nagtanong tungkol sa mga trail, kung aling mga ruta ang pinakadelikado. Tumawa si Alan. Akala ko nagpaplano siya ng advanced na hike. Gusto niyang malaman kung ano ang dapat iwasan. Nanlamig ang dugo ko. Aling mga trail? Palay-palay karamihan. Mga panganib sa landslide. Visibility kapag may bagyo. Mga oras ng pagresponde ng emergency. Tumingin sa akin si Alan. Nagpaplano ka bang mag-hike doon?
Kasi sa totoo lang, Gregorio, sa edad natin, manatili na lang tayo sa mga madaling trail. Magandang payo. Naghiwalay kami sa itaas. Naglakad ako pababa, tuliro ang isip, nang gabing iyon, nag-vibrate ang telepono ko. Text mula kay Anton. Tawagan mo ako. Private. Lumabas ako sa balkonahe. Sabihin mo sa akin, sabi ko. Lubog sa utang ang anak mo. May utang siyang 2.5 milyon. Online sugal, mga site ng poker, mga pribadong pautang mula sa mga hindi ka nais-nais na tao, dokumentasyon ng mga banta. Ang deadline ay Marso 15, 3 linggo mula ngayon. Paano umabot sa ganito? Classic na adiksyon. Hinahabol ang mga talo, mas lalong umuutang. Huminto siya. Gregorio, ang ilan sa mga kolektor na ito ay hindi nagbibigay ng "I need more time" bilang sagot. Napakapit ako sa rehas. Kaya kailangan niya ng pera, mabilis. Higit pa dyan. Malaking pera. Ang bahay mo ay sapat na para bayaran ang kanyang mga utang at may sobra pa. At kung wala ka na para tumutol. Eksakto. Tumawag si Diana. Sabi niya, dapat mo nang kanselahin ang biyaheng ito. Bumalik ka na, ayusin ito ng legal. Tumingin ako sa salamin. Nakaupo si Jericho sa sofa, nakatitig sa kanyang telepono. Nanginginig ang kanyang binti sa kaba. Hindi pwede. Kung tatakbo ako ngayon, hahanap sila ng ibang pagkakataon. Kailangan kong tapusin ito dito, na may mga testigo, na may ebidensyang hindi mapasusubalian. Gregorio, ang forecast bukas ay ulan. Malakas na ulan simula tanghali, 3 beses kong sinuri. Doon siya kikilos. Kung gayon, isasama na natin ang pulisya. Nakaplano na. Tatawagan ko si Sheriff Winters ngayong gabi. Ngunit Anton, idokumento mo ang lahat, ang mga utang, ang mga nagpapautang, ang timeline. Gusto kong handa na ito kapag natapos na ang lahat. Pagkatapos naming mag-usap, matagal akong tumayo sa balkonahe. Sa ibaba, mga pamilya ang naglalakad sa resort, nagtatawanan, namumuhay ng normal. Ang anak ko ay nasa loob, pinaplano ang pagpatay sa akin. Tinawagan ko si Dario Winters. Nagtrabaho kami ng magkasama sa loob ng 20 taon noong piskal pa ako. Gregorio, matagal na rin. Dario, kailangan ko ng tulong mo. Makinig kang mabuti. Sinabi ko sa kanya ang lahat. Ang mga recording, ang ebidensya, ang impormasyon ni Alan tungkol sa eni, palay-palay, ang mga natuklasan ni Anton sa pananalapi, mahabang katahimikan. Siguradong sigurado ka ba? May mga recording ako, testimonya ng saksi, mga financial record. At bukas, kung tama ako, susubukan niya akong patayin sa ni, palay-palay habang bumabagyo. Diyos ko, Gregorio. Matutulungan ba kita? 3 oras ang layo ko, pero may mga kakilala ako sa Batangas Provincial Police Office. Bigyan mo ako ng gabing ito, maglalagay ako ng tao pagsapit ng umaga. Sapat na malapit para rumesponde, pero hindi gaanong malapit para matakot ang anak mo. Huminto siya. Masasaktan ka nito. Nasaktan na ako, mahina kong sabi. Pero mas gugustuhin kong masaktan kaysa mamatay. Bukas kung gayon. At Gregorio, mag-ingat ka. Ang mga anak na papatay para sa pera ay hindi mahuhulaan. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog, nakikinig sa mga tunog ng resort. Sa kabilang kwarto, marahil gising din si Jericho, ginagawa ang kanyang mga huling plano. Bukas, isa sa amin ang mananalo. Sisiguraduhin kong ako yon. Pebrero 12. Dumating ang umaga na may kulay abong kalangitan at amoy ng ulan sa hangin, na-update ang forecast magdamag. Inaasahan ang malakas na pag-ulan sa unang bahagi ng hapon. Perpektong kondisyon para sa isang aksidente. Dumating si Jericho sa almusal na may pilit na sigla. Pa, isang huling hike bago bumuhos ang bagyo. Magbubukas ang trail sa eni, palay-palay ng 1-0. Makukuha natin ang unang pag-akyat. Henry, palay-palay. Inilapag ko ang aking kape. Expert terrain yan, Jericho, 15 taon na akong hindi nakapag-hike ng ganyan. Kaya mo yan. Kasama mo naman ako. Hindi umabot sa kanyang mga mata ang kanyang ngiti. Isa pa, hindi ba't magandang sabihin na nalampasan mo ito? Isang huling pakikipagsapalaran bago tayo umuwi bukas. Tumingin si Queenie mula sa kanyang telepono. Magsaya kayong dalawa. Dito lang ako kasama ang mga bata.
Masyadong masaya ang kanyang boses, masyadong kaswal. Ang pagganap ng isang nagmamalasakit na asawa. Sumulyap ako kina Gracia at Daniel. Tahimik sila, tinutusok-tusok ang kanilang mga pancake. Nahuli ako ni Gracia sa tingin at mabilis na umiwas. Sige, sabi ko. Isang huling akyat. 9:45 naghanda kami sa lobby. Sinuri ni Jericho ang kanyang mga bulsa, pagkatapos ay tinapik-tapik ito. Naman. Naiwan ko yung telepono ko sa kwarto. Ayos lang, hindi ko naman kakailanganin sa bundok, ngumiti siya. Tayo lang at ang ulan. Walang ear tracking, tulad ng sinabi ni Queenie sa usapan sa hallway. Yung emergency beacon ay nasa bulsa ng aking jacket, naka-activate na sa silent mode. Tumatakbo na ang recording device. Lahat ay nasa lugar na, sumakay kami sa cable car. Nanginginig ang binti ni Jericho sa buong biyahe. Panay ang tingin niya sa langit, pinagmamasdan ang mga ulap na mas mabilis na dumarating kaysa sa inaasahan. Parating na ang bagyo, sabi niya. Mukha nga. Sa tuktok, lumakas na ang hangin. Nagsisimula ng umambon. Maliliit na patak na malapit ng maging isang malakas na ulan. Ang visibility ay marahil 100 metro at bumababa, naglakad kami papunta sa dulo ng trail ng palay-palay. Sa ibaba namin, matarik ang dalisdis. Isang malawak na lugar ng hindi pa natatapakan na lupa na nawawala sa lumalakas na bagyo. Walang ibang tao dito. Masyadong delikado, masyadong liblib. Eksakto kung ano ang pinlano ni Jericho. Handa ka na? Tanong niya. Mauna ka na. Hindi, ikaw muna. Susunod ako. Para masigurado kung ayos ka lang. Ngumiti siya, ang parehong ngiti na ibinigay niya sa akin sa hapunan 2 linggo na ang nakalipas nang hilingin niyang pirmahan ko ang aking buhay. Nakatayo kami roon sandali. Lalong lumakas ang ulan. Humuhuni ang hangin sa paligid namin. Pagkatapos ay nagbago ang mukha ni Jericho. Nawala ang maskara. Naging malamig, matigas, determinado ang kanyang ekspresyon. Alam mo pa, mahina niyang sabi. Nalaman kong pumunta ka sa isang abogado. Napakawalang ingat mo naman. Kumakabog ang puso ko, ngunit pinanatili kong matatag ang aking boses. Jericho, anong ginagawa mo? Ang dapat kong ginawa ilang buwan na ang nakalipas. Lumapit siya sa akin. Nagkaroon ka na ng magandang buhay. 67 taon. Mas mahaba pa yan kaysa sa nakukuha ng maraming tao. Ang mga utang mo, sabi ko. Ang 2.5 milyon. Hindi nito malulutas ang anuman. Nanlaki ang kanyang mga mata. Paano mo? Pagkatapos ay napuno ng galit ang kanyang mukha. Siyempre, sinusubaybayan mo ako. Sarili kong ama. Pinoprotektahan ko ang aking sarili. Pinoprotektahan ang sarili mo mula saan? Mula sa sarili mong anak. Mapait at matalas siyang tumawa. Ginugol mo ang buong kabataan ko sa pagprotekta sa lahat maliban sa akin. Masyadong abala sa pagliligtas sa mundo para mapansin na kailangan ka ng sarili mong anak. Jericho, tumahimik ka. Humihingal na siya ngayon, desperado. Wala ka ng karapatang magsalita. Wala ka ng karapatang humusga sa akin. Ang bahay na yan, ang perang yan, dapat ay sa akin na yan noon pa. Pero patuloy mo lang itong hinawakan, patuloy na kinokontrol ang lahat. Malakas na ang ulan ngayon, ang visibility ay bumaba na sa 50 metro. Sinumang nanonood mula sa ibaba ay wala nang makikita kundi puti. Patawad, mahina kong sabi. Patawad kung hindi ako naging sapat na nandyan. Huli na para sa patawad. Mabilis siyang kumilos. Malakas na tumama ang kanyang mga kamay sa aking dibdib. Naramdaman kong natumba ako paatras. Umiikot ang mundo. Mabilis na lumapit ang dalisdis at dumudulas ako, gumugulong pababa sa gilid ng bundok sa isang kaguluhan ng putik at langit. Sumunod sa akin ang kanyang boses, halos mawala sa hangin. Lumalakas na ang bagyo, sana maligaw ka dyan, matanda. Tatawagin na lang nating aksidente. Ngunit 30 taon ng hiking sa aking kabataan ay hindi nakalimutan. Naalala ng aking katawan. Umikot ako, ginamit ang aking mga sapatos, kumapit sa lupa. 40 metro pababa, nakakapit ako sa isang puno, napahinto ang aking pagdulas. Nakuha ng aking recorder ang lahat, bawat salita. Inilabas ko ang beacon at pinindot ang emergency button, hindi ang silent mode, ang buong alarma.
Sa itaas, si Jericho ay naglalakad na pababa ngayon, pabalik sa resort para gampanan ang papel ng nagdadalamhating anak, para sabihin sa lahat kung paano ipinilit ng kanyang ama ang mapanganib na trail na yon, kung paano niya sinubukang pigilan ito, kung gaano kalungkot ang lahat. Ngunit ang Mountain Patrol ay nakastandby na mula pa kaninang madaling araw. Sa loob ng 10 minuto, narinig ko ang mga makina ng Lem Hartwell. Isang miyembro ng patrol na nakasuot ng matingkad na orange ang lumitaw sa gitna ng ulan. May pinsala po ba kayo? Wala, pero kailangan kong makarating agad sa resort. At kailangan kong dumaan sa service entrance. Mukha siyang nalilito ngunit tumango. Nabrief na kami ni Sheriff Winters. Tara na. Mayroon silang handang stretcher, habang itinatali nila ako, tuminala ako sa bundok. Sa isang lugar doon sa itaas, iniisip ni Jericho na nanalo na siya. Malapit na niyang malaman kung gaano siya nagkakamali. Dinala nila ako sa likod ng resort, sa mga service corridor na hindi nakikita ng mga bisita. Nagpalit ako ng tuyong damit na inihanda nila. Mainit, malinis, na para bang hindi ako napunta sa bundok na yon. Naghihintay si Sheriff Winters sa isang staff meeting room. Nakuha mo lahat. Inabot ko sa kanya ang aking telepono. Audio ng buong insidente, bawat salita. Nakinig siya, lalong dumidilim ang kanyang ekspresyon. Nang matapos ito, tumingin siya sa akin. Anak mo yan. Anak ko yan, Gregorio. I'm sorry. Huwag kang mag-sorry. Tulungan mo na lang akong tapusin ito. Pagsapit ng 3 oras 30 minuto ng hapon, handa na ang lahat, nilinis ng hotel manager ang lobby area malapit sa fireplace. Dumating si Diana dala ang tablet, security footage mula sa mga kamera ng cable car, malinaw na malinaw sa kabila ng ulan. Makikita mo ang mukha ni Jericho, makikita ang pagtulak, makikita ang lahat. Pinosisyon ni Winters ang kanyang mga tauhan. Ang security chief ng resort ay nakatayo sa tabi dala ang dokumentasyon. Naghintay kami. 4 oras 32 minuto ng hapon, bumukas ang mga pinto ng lobby. Pumasok si Jericho, basang-basa at natatakpan ng putik. Ang kanyang mukha ay isang maingat na maskara ng pag-aalala. Marahil ay ginugol niya ang huling 2 oras sa pagtatatag ng kanyang alibi, marahil ay nakikipag-usap sa patrol tungkol sa paghahanap sa kanyang ama, gumagawa ng isang palabas ng pag-aalala. Nagsimula siyang maglakad patungo sa front desk, pagkatapos ay natigilan. Nakaupo ako sa tabi ng fireplace sa isang leather na armchair, may hawak na mug ng mainit na tsokolate, ganap na tuyo, ganap na kalmado, ang ekspresyon sa kanyang mukha, maaalala ko ito magpakailanman. Gulat, pagkalito, pagkatapos ay dahan-dahang pagkatanto ng katotohanan, habang napansin niya kung sino pa ang nasa silid. Si Sheriff Winters na naka-uniforme, 2 deputy, si Diana na may dalang briefcase, ang security chief ng resort na may dalang tablet, at ako na nanonood sa kanya ng may parehong kahinahunan na ginamit ko sa 1,000 korte. Hello, Jericho, mahina kong sabi. Kumusta ang hike mo? Bumuka ang kanyang bibig, nagsara, bumuka ulit. Pa, ako. Paano ka? Tumingin ang kanyang mga mata sa paligid ng silid, naghahanap ng matatakasan, ng paliwanag, ng kahit ano. Umupo ka, sabi ni Winters. Hindi niyo naintindihan, tumaas ang boses ni Jericho. Biro lang yon. Isang masamang biro, nagbibiruan lang kami at ako Tumigil ka na sa pagsasalita, matigas na sabi ni Diana. Anumang sasabihin mo ay maaaring gamitin laban sa iyo. Pa, tumingin sa akin si Jericho, desperado na ngayon. Sabihin mo sa kanila. Sabihin mong nagnaggi. Huminga ako ng malalim sa aking mainit na tsokolate, hinayaang humaba ang katahimikan. Pakiusap. Lumuhod siya doon mismo sa sahig ng lobby, magkadikit ang mga palad, ilang mga bisita ang huminto para tumingin. Pakiusap. Sorry. Hindi ko sinasadya. Yung mga utang, yung pressure. Nagpanik ako. Tumayo ka, Jericho. Hindi, pa. Pakinggan mo ako. Nagkamali ako. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon. May mga tanong sa iyo ang pulis. Itinayo siya ni Winters. Lem Hartwell. Kailangan nating mag-usap sa istasyon. Kababaliwan ito, sinubukan ni Jericho na kumawala. Ama ko siya. Sa amin lang ito. Sa katunayan, sabi ng security chief, lumapit dala ang kanyang tablet. Mayroon kaming footage mula sa kamera ng cable car na nagsasabi ng ibang kwento.
Ipinakita niya ang screen. Kahit mula sa aking kinaupuan, nakikita ko ito. Ang pagtulak, ang pagkahulog. Si Jericho na nakatayo roon, nanonood. Tinitigan ito ni Jericho, namumutla ang mukha. Hindi. Hindi yan, hindi mo pwedeng ni. Jericho Hartwell, formal na sabi ni Winters. Ikaw ay idinitiin sa hinalang attempted murder at elder abuse. May karapatan kang manahimik. Attempted murder. Nabasag ang boses ni Jericho. Anak mo ako. Paano mo magagawa ito sa akin? Inilapag ko ang aking mug at tumayo, lumapit hanggang sa nasa harap na niya ako. Paano ko magagawa ito, mahina kong sabi. Sinubukan mo akong patayin, Jericho. Itinulak mo ako mula sa isang bundok at iniwan akong mamatay sa isang bagyo. Ang tanong ay hindi kung paano ko magagawa ito. Ang tanong ay kung paano mo nagawa. Desperado ako. Yung mga utang, yung mga kolektor na nagbabanta sa akin. Kaya nagpasya kang ang pagpatay sa iyong ama ang solusyon. Mga yabag sa hagdanan, lumitaw si Quenny, marahil ay naakit ng ingay. Nakita niya ang eksena. Si Jericho na may mga deputy sa magkabilang gilid, ako na nakatayo roon, ang sheriff, ang mga abogado. Namutla ang kanyang mukha. Ilres Hartwell, sabi ni Winters, kailangan din naming makausap ka. Hindi ko maintindihan, sabi niya, ngunit nanginginig ang kanyang boses, naintindihan niya ng perpekto. Pinusasan ng mga deputy ni Winters si Jericho. Ang metal ay nagsara ng may isang kakilakilabot na katiyakan. Pa, sabi ni Jericho, mas mahina na ngayon. Pa, pakiusap. Anak mo ako, nag-iisa mong anak. Tinitigan ko siya sandali. Ang lalaking ito na pinalaki ko. Ang estrangherong ito na suot ang mukha ng aking anak. Tumayo ka, Jericho, sabi ko. May mga tanong ang pulis. Dinala nila siya papunta sa pinto. Lumingon siya ng isang beses, mga matang nagmamakaawa. Tumalikod ako at naglakad papunta sa bintana. Sa labas, tumitila na ang bagyo. Kitang-kita na ulit ang bundok, puti at malinis at maganda. Sa likod ko, narinig ko ang boses ni Quenny, matalas sa takot. Gusto ko ng abogado. Wala akong sasabihin ng walang abogado. Karapatan mo yan, malamig na sabi ni Diana, idiniin ko ang aking kamay sa malamig na salamin. Tapos na. Nagsara na ang bitad. Katarungan, hindi paghihiganti, ngunit katarungan ay kumikilos na. At sa kabila ng lahat, sa kabila ng sakit sa aking dibdib at bigat sa aking tiyan, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming buwan. Ginhawa. Sa wakas ay tapos na. Pebrero 13, ang kulungan ng probinsya ay kulay abo at malamig, gawa sa semento at institusyonal na kahusayan. Nakaupo ako sa tapat ni Diana sa visiting area, sinusuri ang mga dokumento. Ang bail hearing ay itinakda para bukas, sabi niya. Hihingi sila ng 5 milyon. Magbabayad ba si Quenny? Ngumiti si Diana ng may pait. Sinusubukan niya. Tumawag sa 3 bangko kaninang umaga, ang problema, lahat ng kanilang mga account ay frozen habang iniimbestigahan. Nagpakita ang ulat ni Anton ng mga kahina-hinalang aktibidad. Malalaking transfer, mga cash withdrawal. Tumango ako. Mauupo si Jericho sa seldang iyon at pag-iisipan ang kanyang ginawa. Nang hapong iyon, inihatid ni Anton ang kanyang buong ulat. Nagkita kami sa opisina ni Diana, inilatag ang mga dokumento sa kanyang conference table. Ang credit card mo, sabi ni Anton, idinulas ang isang statement patungo sa akin. Yung ibinigay mo kay Jericho 4 na buwan na ang nakalipas para sa mga emergency. Sinuri ko ang mga singil. Mga online poker site, cash advance, cryptocurrency exchange, 1.5 milyon. Sinabi niyang kailangan daw ayusin ang kanyang sasakyan, mahina kong sabi. Mayroon pa. Naglabas si Anton ng isa pang folder. Ito ay mga loan application. Sinubukan ni Jericho na kumuha ng home equity loan gamit ang iyong bahay bilang collateral. Tingnan mo ang mga pirma. Sinuri ko ang mga ito. Aking pirma, ngunit mali. Masyadong masikip ang loob sa ang uy ay nakahilig sa maling paraan. Pamike, sabi ni Diana. Felony yan. Na-flag ba ito ng bangko, tanong ko. Eventually. Ngunit sinubukan niya sa 3 magkakaibang bangko. Sistematiko ito, Gregorio. Hindi ito desperasyon. Ito ay isang plano.
Pebrero 16 na, nag-file si Diana ng eviction notice laban kay Quenny. Bumalik ako sa Tagaytay sa aking bahay na biglang naging dayuhan. Pareho pa rin ang itsura ng lahat, ngunit iba na ang tingin ko rito ngayon. Yung sofang iyon kung saan umupo si Quenny na nagbabalak, yung kusinang iyon kung saan sila nagbulungan tungkol sa aking kamatayan. Mabilis kumilos ang korte. Emergency hearing na naka-schedule para sa Pebrero 18. Sinubukan ng abogado ni Quenny na mag-argue ng hardship. Wala pong mapupuntahan si Torres Hartwell, Your Honor. Ang kanyang asawa ay nakakulong. Mayroon siyang 2 anak. Si Imres Hartwell ay iniimbestigahan bilang isang accessory, tugon ni Diana. Ang ari-arian ay pag-ari ni Imre Hartwell. Mayroon siyang 14 na araw para umalis. Pumanig sa amin ang hukom. Pag-uwi ko, nasa sala si Quenny, napapaligiran ng mga kahon. Tumingin siya pagpasok ko, kontento ka na. Ang kanyang boses ay puno ng kamandag. Itinatapon mo ang sarili mong mga apo sa kalye. Ang mga bata ay mananatili, mahinahon kong sabi. Ikaw ang aalis. Hindi mo pwedeng Talagang pwede, sumang-ayon ang kanilang social worker na mas mabuti para sa kanila sa isang matatag na kapaligiran kasama ako. Manipulador ka Pinigilan niya ang kanyang sarili, humihinal. Tama si Jericho tungkol sa'yo. Isa kang malamig at mapagkalkulang makina. Wala kang pakialam sa pamilya. Ang pakialam mo ay kontrol. Inilapag ko ang aking briefcase. May pakialam ako sa pamilya. Kaya ako lumipat dito, kaya hinayaan ko kayong manirahan sa aking bahay. Gastusin ang aking pera. Ituring ako na parang abala. Ibinigay ko sa inyo ang lahat, Quenny, at ginawa nyo itong sandata. Kailangan namin Kailangan nyo. Hindi gusto nyo. May pagkakaiba. Pebrero 17. Dumating ang social worker, si Imres Chen, ng 9:00 ng umaga. Sina Gracia at Daniel ay nakaupo sa sofa, maliliit at takot. Mga anak, marahan kong sabi. Kailangan naming mag-usap ni Imres Chen tungkol sa kung saan kayo mananatili habang inaayos ng inyong mga magulang ang mga bagay-bagay. Napuno ng luha ang mga mata ni Daniel. May problema po ba kami? Wala, anak. Wala kayong problema. Tumingin sa akin si Gracia na may mga mata ni Jericho. Parehong hugis, parehong kulay, ngunit puno ng isang kalinawan na hindi niya kailanman nagkaroon. Sabi ni Mama ayaw mo raw sa amin. Na pera mo lang ang mahalaga sa'yo. Ang mga salita ay parang isang pisikal na suntok. Gracia. Lumuhod ako sa harap niya. Ang iyong lola, ang aking asawa, ay pumanaw bago ka pa ipanganak. Mamahalin niya kayong dalawa. At mahal ko kayo. Noon pa man. Patawad kung naramdaman niyong iba. Kung gayon, bakit hindi ka kailanman nakipaglaro sa amin? Nabasag ang kanyang boses. Bakit lagi kang nasa study mo? Naisip ko ang lahat ng mga gabing iyon, si Quenny na nagmumungkahing magpahinga ako habang siya na ang bahala sa mga bata. Si Jericho na nagsasabing masyadong abala ang mga bata para sa mga pagbisita. Ang dahan-dahan at maingat na paghihiwalay. Dahil sinabi sa akin na ayaw niyong makasama ako, mahina kong sabi. Ngunit titigil na yan ngayon. Kung papayagan niyo ako, gusto kong makilala kayong dalawa, talagang makilala. Niyakap ako ni Daniel. Sumunod si Gracia pagkaraan ng ilang sandali. Ngumiti si Imres Chen. Sa tingin ko, ang pansamantalang kustodya sa lolo ay angkop. Pebrero 20, bail hearing. Puno ang courtroom. Mga reporter, mga usyosong lokal, mga taong narinig ang tungkol sa anak ng piskal na sinubukang patayin siya. Dinala si Jericho na nakasuot ng orange, pumayat siya. Ang kanyang mukha ay payat, may balbas. Nang makita niya ako, may kumislap sa kanyang mga mata. Pag-asa. Takot. Tumayo ang kanyang abogado. Your Honor, ang aking kliyente ay walang naunang record. Mayroon siyang mga ugnayan sa komunidad. Hinihiling namin na itakda ang piyansa sa isang makatwirang halaga. Ang piskal, isang matalas na babae na nagngangalang Patricia Morales, ay tumayo. Your Honor, sinubukan ng akusado na patayin ang kanyang ama sa pamamagitan ng pagtulak sa kanya mula sa isang bundok habang may bagyo. Mayroon kaming audio recording ng pag-atake, video footage mula sa mga kamera ng resort, at testimonya mula sa mountain rescue. Ito ay pinagplanuhang pagtatangkang pagpatay.
Ang akusado ay isang flight risk at isang panganib. Ang ebidensya ay circumstantial. Nasa tape namin siya, patag na sabi ni Morales, umaamin, nagtutulak, umaasang maligaw at mamatay ang kanyang ama. Walang circumstantial dito. Sinuri ng hukom ang ebidensya. Nang i-play ang audio, umalinggaw ang boses ni Jericho sa courtroom, malamig at malupit. Pinanood ko ang jury box. Bawat mukha ay nagpakita ng parehong ekspresyon. Pandiri. Bail is denied, sabi ng hukom. Susunod na pagdinig, Marso 15. Nagprotesta ang abogado ni Jericho. Ngunit si Jericho ay nakaupo lang doon, nakatitig sa akin. Tinitigan ko siya pabalik. Pebrero 21. Tumawag sa akin si Anton ng 8 ng umaga. Kailangan mong umupo para dito, sabi niya. Nakaupo na ako, pinapanood si Daniel na kumain ng cereal. Anong nahanap mo? Yung mga loan application. Hindi yun ang endgame ni Jericho. Step 2 yun. Ipinaliwanag niya ang lahat. Nagplano sina Jericho at Quenny na kumuha ng 15 milyong pautang laban sa aking bahay. Ang pera ay ililipat sa isang offshore account sa Cayman Islands, nakaset up na, naghihintay. Pagkatapos makuha ang pera, isasadula nila ang iyong aksidente, gagawing parang nalito ka, naglibot, nahulog, kapag nakuha na ang pautang, at patay ka na, mamanahin nila ang lahat ng walang problema. Nanlamig ako. Gaano katagal na nilang pinaplano ito? Hindi bababa sa 6 na buwan, marahil mas matagal pa. Nang hapong iyon, nagdala sa akin si Anton ng mas maraming ebidensya. Mga text message na nakuha mula sa telepono ni Quenny. Nakikipag-usap siya sa isang nagngangalang Marcus Reed, na tinatawag ang sarili na isang financial consultant. Quenny, gaano kabilis nating pwedeng gawin yung sa matanda, Marcus, kapag na-clear na ang loan? Gawin mong natural. Mahulog, atake sa puso, kahit ano, Quenny, gusto ni Jericho na siya mismo ang gumawa, Marcus, ang emosyon ay nagkakamali. Maging matalino ka, Quenny. Quenny, naghihinala na siya. Nakita kong nakikipag-usap sa isang abogado, Marcus, kung gayon, kumilos ka ng mas mabilis. Si Marcus Reed ay isang con artist. Sabi ni Anton, 3 beses nang nahuli sa panloloko, siya ang nagtuturo sa kanila. Pebrero 26, lumabas ang mga resulta ng lab, itinabi ko ang isa sa mga herbal tea package mula Oktubre. Ipinadala ito ni Anton sa isang pribadong lab para sa pagsusuri. Benzodiazepines, mababang dosis, ngunit sapat na para magdulot ng antok, pagkalito, mga problema sa memorya, hinaluan ng mga herbal na sangkap para itago ang lasa. Saan niya nakuha ang mga ito, tanong ko. Ipinakita sa akin ni Anton ang ebidensya. Mga transaksyon sa cryptocurrency, mga pagbili sa dark web. Bumibili si Quenny ng mga pampakalma online, inihahalo ito sa aking tsaa sa loob ng maraming linggo. Ang plano, sabi niya, ay gawin kang mukhang wala na sa tamang pag-isip. Pagkatapos ay magfa-file si Jericho para sa guardianship. Kapag kontrolado na niya ang iyong mga ari-arian, mangyayari na ang aksidente. Naisip ko ang mga umagang iyon, ang ulap sa aking isipan, ang araw na nakalimutan ko kung saan ako pumarada. Nilalason pala nila ako, dahan-dahan, sinisira ang aking isipan, inihahanda ang lahat na maniwala na nawawala na ako sa sarili. Ilalagay nila ako sa isang nursing home, mahina kong sabi. Gagawing isipin ng lahat na hindi ko na kayang alagaan ang sarili ko. Pagkatapos ay lilimasin ang iyong mga account at papatayin ka. Pebrero 28, nagpatawag ng press conference ang opisina ng District Attorney. Tumayo si Patricia Morales sa podium, propesyonal at mabangis. Ngayon ay inaanunsyo namin ang mga karagdagang kaso laban kina Jericho Hartwell at Quenny Hartwell. Si Jericho Hartwell ay nahaharap sa mga kaso ng attempted first-degree murder, elder financial abuse, forgery, at fraud. Si Quenny Hartwell ay kinasuhan bilang isang accessory to attempted murder, conspiracy to commit fraud, at pagbibigay ng controlled substance ng walang pahintulot. Kumislap ang mga kamera. Sumigaw ng mga tanong ang mga reporter. Ano ang inaasahang sentensya? Sineseryoso ng Pilipinas ang elder abuse. Pinagsama-sama, ang mga kasong ito ay may pinakamataas na parusang 20 taong pagkakakulong. Nang gabing iyon, kasama ko sina Gracia at Daniel sa sala. Tahimik sila, pinoproseso ang lahat. Nasa bawat channel ang balita. Makukulong po ba si Papa? Tanong ni Daniel. Hindi ko sila pagsisinungalingan. Malamang.
Gaano katagal? Matagal na panahon. Tumingin sa akin si Gracia. Sinubukan ka po ba talaga niyang saktan? Bakit? Paano mo ipapaliwanag sa isang 12 taong gulang na mas pinahalagahan ng kanyang ama ang pera kaysa sa buhay, na handa siyang pumatay para dito? Ang iyong ama ay gumawa ng ilang napakasamang desisyon, maingat kong sabi. Nabaon siya sa utang, at sa halip na humingi ng tulong, sinubukan niyang lutasin ito sa pinakamasamang paraan. Tinulungan siya ni Mama, di ba? Maliit ang boses ni Gracia. Naririnig ko siya minsan sa telepono na pinag-uusapan ang pera tungkol sa'yo. Tumingin siya sa akin na may mga matang puno ng luha. Dapat sinabi ko sa isang tao. Gracia, hindi. Niyakap ko siya. Bata ka, hindi mo ito responsibilidad. Wala sa mga ito ang kasalanan mo. Pero alam kong may mali. At natatakot ka. Normal lang yan. Wala kang ginawang masama. Sumandal sa akin si Daniel. Pwede po ba talaga kaming manatili sa inyo? Hanggat gusto nyo. Magpakailanman. Hinalikan ko ang tuktok ng kanyang ulo. Magpakailanman. Marso 1. Tumawag si Diana, dala ang huling bilang. Ninakaw ni Jericho ang 1.5 milyon mula sa aking credit card. Sinubukang makakuha ng 15 milyong pautang sa mapanlinlang na paraan. Ginugol ang maraming buwan sa pagpaplano ng aking pagpatay. Paulit-ulit akong dinroga. Pinimiki ang aking pirma sa maraming legal na dokumento. Nasa piskal na ang lahat, sabi ni Diana. Audio, video, financial records, lab results, text messages. Ito ang pinaka-well-documented na attempted murder case na nakita ko. Kailan ang paglilitis? Mayo 15. Ngunit Gregorio, huminto siya. Ang abogado ni Jericho ay nagtutulak ng isang plea deal, binawasan ng mga kaso kapalit ng pag-amin ng kasalanan. Walang deal. Anak mo siya. Sinubukan niya akong patayin, Diana. Dinroga niya ako. Handa siyang ilagay ako sa isang bahay ampunan at limasin ang aking mga account habang ako ay nanghihina. Walang deal. Gusto ko ng isang buong paglilitis. Gusto kong lahat ay nasa record. CJ. Malungkot ang kanyang tunog. Ipapaalam ko sa kanila. Nang gabing iyon, tumayo ako sa aking study, tinitingnan ang mga lumang larawan, si Jericho bilang isang batang lalaki, bungal at nakangiti. Ang graduation ni Jericho sa high school, ang araw ng kanyang kasal. Saan ko siya nawala? O nandoon ba talaga siya? Itinago ko ang mga larawan. Bukas, dadalhin ko sina Gracia at Daniel sa parke. Magpapalipad kami ng saranggola, baka kumain ng ice cream, bubuin ang relasyon na dapat ay mayroon noon pa. Kumikilos na ang katarungan, ang batas ang hahawak kina Jericho at Queenie. Ang trabaho ko ngayon ay ibigay sa aking mga apo ang katatagan na hindi nila kailanman nagkaroon, ipakita sa kanila kung ano talaga ang ibig sabihin ng pamilya. Hindi nito mababago ang nakaraan, ngunit maaaring mailigtas nito ang kanilang hinaharap at ang akin. Marso 1 hanggang 8, mga preliminary hearing. Umupo ako sa courtroom araw-araw, pinapanood ang makinarya ng batas na gumiling. Ang abogado ni Jericho, isang pagod na lalaki na nagngangalang Martin Breslo, ay patuloy na sinusubukang makipagnegosasyon. Leor Hartwell, lumapit siya sa akin sa isang recess noong Marso 3. Ang aking kliyente ay handang umamin sa mas mababang mga kaso, aggravated assault sa halip na attempted murder. Tatanggapin niya ang 0 taon. Hindi. Leor Hartwell, pakiusap, anak mo siya. Ang isang paglilitis ay magiging mahirap para sa lahat. Tiningnan ko siya. Itinulak ng iyong kliyente ang aking sarili mula sa isang bundok at umasang mamatay ako sa isang bagyo para mamanahin niya ang aking bahay. Magkakaroon ng paglilitis. Kumpiyansa ang piskal sa conviction. Mahaba ang 20 taon. Kung gayon, hindi niya dapat sinubukang patayin ako. Umalis si Breslo na umiiling. Marso 5, sinubukan akong kontakin ni Queenie. Na-intercept ni Diana ang tawag. Gusto niyang makipag-usap, sabi ni Diana. Sinasabing may impormasyon siya na makakatulong sa kaso. Gusto niya ng deal, halos tiyak. Sabihin mo sa piskal na hindi ako interesado na marinig mula sa kanya. Ano man ang sasabihin niya, sabihin niya sa ilalim ng panunumpa. Nang araw ding iyon, lumabas ang balita na nag-file si Queenie ng diborsyo, emergency filing, sinisisi ang abandonment at mental cruelty,
sinusubukang ihiwalay ang sarili kay Jericho upang ipinta ang sarili bilang isa pang biktima. Tinawagan ako ni Patricia Morales, ang piskal, ng gabing iyon. Sinusubukan ng kanyang abogado na gawin siyang testigo laban kay Jericho kapalit ng binawasang mga kaso. Tatanggapin mo ba? Hindi ko kailangan ang kanyang testimonya. Mayroon akong audio, video, text messages, financial records. Ngunit maaaring mapabilis nito ang mga bagay-bagay. Walang deal, hindi para sa kanya, hindi para sa kanya. Gusto ko ng buong paglilitis. Gusto kong lahat ay nasa record. Bawat kasinungalingan, bawat manipulasyon, bawat pisong ninakaw nila, gusto kong idokumento. Tahimik siya sandali. Sige, magpapatuloy tayo ayon sa plano. Marso Siyam, ang custody hearing. Si Kilres Chen, ang social worker, ang unang nagtestigo. Ang mga bata ay nagpakita ng malaking pag-unlad mula nang mailagay sa kanilang lolo. Mas komunikatibo sila, hindi gaanong balisa. Ang guro ni Gracia ay nagulat na nakikilahok na siya sa klase sa unang pagkakataon sa buong taon. Tumingin sa akin ang hukom. Lil Hartwell, 67 taong gulang ka na. Handa ka ba sa mga hamon ng pagpapalaki ng dalawang maliliit na bata? Your Honor, dapat ay pinalaki ko na sila noon pa, pinigilan ako ng manipulasyon ng kanilang mga magulang. Mayroon akong kakayahan, oras, at pagnanais na bigyan sila ng isang matatag na tahanan. At higit sa lahat, gusto nilang manatili sa akin. Gusto kong marinig mula sa mga bata. Unang nagsalita si Gracia. Kinakabahan siya, magkadikit ang mga kamay sa kanyang kandungan. Gusto kong manatili kay Lolo. Siya nakikinig siya sa amin. Nagtatanong siya tungkol sa aming araw, tumutulong siya sa homework. Nabasag ang kanyang boses. Pinararamdam niya sa amin na ligtas kami. Tumango lang si Daniel, umaagos ang luha sa kanyang mukha. Pakiusap, huwag niyo po kaming paalisin. Ibinigay ng hukom ang pansamantalang kustodiya habang hinihintay ang pinal na desisyon pagkatapos ng criminal trial. Paglabas ng courthouse, hinawakan ni Gracia ang aking kamay. Salamat, Lolo. Para saan? Dahil hindi ka sumuko sa amin. Pinisil ko ang kanyang kamay. Hindi kailanman. Marso 1-0 pagdinig sa ari-arian. Iniharap ng abogado ng bangko ang kanilang kaso. Maraming loan application ang in-file gamit ang ari-arian ni Lil Hartwell bilang collateral. Lahat ay may peking pirma. Hinihiling namin ang kumpirmasyon na ang mga application na ito ay walang bisa at si Lil Hartwell ang nananatiling may-ari. Sinubukan ng abogado ni Jericho na sabihing may kalabuan sa mga intensyon ng pagmamay-ari. Pinutol siya ng hukom. Lil Breslo, may audio recording ng iyong kliyente na nagsasabing pinlano niyang patayin ang kanyang ama para manahin ang ari-arian. May video ng pagtulak niya sa kanyang ama mula sa isang bundok. Walang kalabuan dito, ang ari-arian ay mananatili kay Emmer Hartwell. Lahat ng mapanlinlang na application ay walang bisa. Susunod na kaso. Marso 12. Tumawag si Diana dala ang petsa ng paglilitis, Mayo 15, 2 buwan mula ngayon. At ang mga kaso, attempted first-degree murder, elder financial abuse, forgery, fraud. Kung mahatulan sa lahat ng kaso, nahaharap si Jericho sa 18 hanggang 20 taon, si Queenie ay nahaharap sa 12 hanggang 15 bilang isang accessory. Nakatayo ako sa aking study, ang parehong silid kung saan ko unang natuklasan ang kanilang balak. 2 buwan pagkatapos ay matatapos na rin sa wakas. Gregorio. Mahinahon ang boses ni Diana. Kumusta ka? Pagod na ako, inamin ko, ngunit kailangan kong tapusin ito. Ginawa mo ang lahat ng tama. Napakalakas ng ebidensya. Mahahatulan sila. Hindi ito tungkol sa conviction. Ito ay tungkol sa Huminto ako, naghahanap ng mga salita. Ito ay tungkol sa pagtindig. Tungkol sa pagpapakita kina Gracia at Daniel na kapag may nanakit sa iyo, kahit mga taong mahal mo, hindi mo lang ito tinatanggap, lumalaban ka, humihingi ka ng katarungan. Mapalad silang magkaroon ka. Pagkatapos niyang ibaba ang tawag, matagal akong nakaupo, iniisip ang lahat ng nangyari. 7 buwan na ang nakalipas, lumipat ako sa Tagaytay, puno ng pag-asa. Ngayon, ang aking anak ay nahaharap sa 20 taong pagkakakulong. Ngunit ligtas sina Gracia at Daniel. Secure ang aking tahanan. At may natutunan akong mahalaga. Ang pag-ibig na walang hangganan ay hindi pag-ibig. Ito ay pag-enable.
Minsan, ang pinakamapagmamahal na bagay na magagawa mo ay ang magsabi ng hindi. Gumuhit ng linya. Humingi ng mas mabuti. Kahit na masakit sa puso. Marso 15. Malamig ang visitation room ng kulungan. Sterile. Cinder block na pader na pininturahan ng kulay beige. Metal na mesa na nakakabit sa sahig. Mga plastik na upuan. Isang kamera sa sulok. Kumikislap na pulang ilaw. Dinala nila si Jericho na nakasuot ng orange. Mukha siyang estranghero. May mga puting guhit sa kanyang buhok na wala doon isang buwan na ang nakalipas. Payat na mukha, guwang na pisngi, nanginginig na mga kamay na hindi niya masyadong kontrolado. Umupo siya sa tapat ko, kumaskas ang upuan sa sementadong sahig. Matagal kaming nagtitigan. Pa, sa wakas ay sabi niya, basag ang kanyang boses. Salamat sa pagpunta. Hindi ako sumagot, pinanood ko lang siya, ang lalaking ito na nanggaling sa aking katawan, na pinalaki ko, na sinubukang tapusin ang aking buhay. Alam kong galit ka. Alam kong hindi ko na mababawi ang ginawa ko. Lumulok siya ng malalim, gumalaw ang kanyang Adam's apple. Pero kailangan mong maintindihan. Yung pressure, yung mga utang. Si Queenie na laging humihingi ng higit pa. Naligaw ako ng landas. Hindi ako nag-iisip ng malinaw. Napakalinaw ng pag-isip mo, mahina kong sabi. Pinlano mo ito sa loob ng 6 na buwan. Yung mga tsa, yung mga loan application, yung bundok. Hindi yan panic, Jericho. Yan ay premeditation. Desperado ako. Kaya nagpasya kang patayin ako. Ang mga salita ay nakabitin sa hangin sa pagitan namin, mabigat at pinal. Napakurap siya na parang sinampal ko. Hindi. Hindi ko Inilagay niya ang kanyang ulo sa kanyang mga kamay, nanginginig ang kanyang mga balikat. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ko. Dinudurog ako ng mga utang. Nagbabanta ang mga kolektor. Laging sinasabi ni Queenie, kung may pera lang tayo, magiging maayos ang lahat. At naisip kong kung wala ka na, malulutas ko ang lahat. Sa pamamagitan ng pagpatay sa iyong ama. Hindi ako mamamatay tao. Ito ay nawalan ako ng kontrol. Hindi. Lumapit ako, mga kamay na nakapatong sa malamig na metal na mesa. Gumawa ka ng mga desisyon araw-araw sa loob ng maraming buwan. Pinili mo ang landas na ito. Pinili mong nakawin ang aking credit card. Pinili mong pekin ang aking pirma. Pinili mong drogahin ang aking tsa. Pinili mong itulak ako mula sa bundok na yon. Pinanatili kong pantay ang aking boses, kalmado, boses ng piskal. Hindi ito isang bagay na nangyari sa iyo, Jericho, ito ay kung sino ang pinili mong maging. Tumulo ang luha sa kanyang mukha, tumutulo sa orange na tela. Maaari akong magbago. Maaari akong maging mas mabuti, bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Pakiusap. Anak mo ako. Binigyan kita ng mga pagkakataon. Libo-libo. Ibinigay ko sa iyo ang aking tahanan, ang aking tiwala, ang aking pera, ang aking pag-ibig, at ginawa mong bala ang bawat isa nito laban sa akin. Pa, pakiusap. Naaalala mo ba ang huling hapunan natin bago ang hiking trip? Tiningnan mo ako sa mata at tinanong kung bakit hindi ko mapadali ang mga bagay para sa iyo. Sinabi mong hindi ako mabubuhay magpakailanman. Huminto ako, hinayaang tumatak iyon. Nagpasya ka ng patayin ako, at sinabi mo yan sa akin sa hapunan kasama ang iyong mga anak na nakaupo doon, nanonood. Humagulgol siya, malupit at pangit. Sorry. Sorry na sorry. Sorry ka ba dahil ginawa mo ito, o sorry ka dahil nahuli ka? Tumingin siya sa akin, bumuka ang bibig. Walang sagot na dumating dahil alam naming pareho ang katotohanan. Tumayo ako, kumaskas pabalik ang upuan. Ang korte ang magpapasya sa iyong kapalaran, ngunit napagpasyahan ko na ang sa akin. Anong ibig sabihin yan? Tiningnan ko siya sa huling pagkakataon, ang lalaking ito na naging maliit kong anak dati, na tinuruan kong magbisikleta, na minahal ko sa kabila ng lahat, na sinubukang tapusin ang aking buhay para sa pera. Ginawa mo ang iyong mga pagpipilian. Ngayon, mamuhay ka kasama nito. Naglakad ako papunta sa pinto. Sumunod sa akin ang kanyang boses, desperado na ngayon. Pa, pakiusap, huwag mo akong iwan dito. Kailangan kita. Huminto ako sa may pintuan ngunit hindi lumingon. Ang aking kamay ay nakapatong sa frame ng pinto.
Ginugol ko ang 30 taon sa pag-uusig sa mga taong nananakit ng iba para sa kanilang sariling kapakanan. Hindi ko inakala na kailangan kong usigin ang sarili kong anak. Ngunit ang katarungan ay walang pakialam sa dugo at ganoon din ako ngayon. Lumabas ako. Nagsara ang pinto sa likod ko ng may mabigat na tunog. Pinal, absoluto. Sa labas, maliwanag at mainit ang araw ng Marso, paparating na ang tag-araw sa Batangas, tinutunaw ang huling bakas ng taglamig. Mga bagong simula. Nag-vibrate ang telepono ko. Text mula kay Gracia. Lolo, kailan ka uwi? Gusto ni Daniel maglaro ng chess. Umiti ako. Tunay na ngiti. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat. Pauwi na ako, nag-type ako. Sabihin mo kay Daniel na ihanda ang board. Darating ako sa loob ng 20 minuto. Sumakay ako sa aking sasakyan at sinimulan ang mahabang biyahe pabalik sa Tagaytay, pabalik sa aking bahay na tunay na sa akin na muli. Pabalik sa aking mga apo na karapat-dapat sa mas mabuti kaysa sa mga magulang na ibinigay sa kanila. Mangyayari ang paglilitis sa Mayo. Mahahatulan sina Jericho at Quenny. Napakalakas ng ebidensya, tiniyak sa akin ni Patricia. Makukulong sila ng matagal at nandoon ako sa courtroom para panoorin ito, hindi dahil gusto ko ng paghihiganti, kundi dahil ipinangako ko sa aking sarili noong gabing iyon noong Pebrero, nang una kong marinig ang tawag ni Quenny, na hindi ko nahahayaang gawin akong biktima ng sinuman sa aking sariling buhay. Nanaig ang katarungan. Gumana ang batas ng eksakto kung paano dapat pagbabayaran ng aking anak ang kanyang ginawa. Ngunit higit sa lahat, nailigtas ko sina Gracia at Daniel, binigyan ko sila ng isang hinaharap na malaya sa manipulasyon at kasinungalingan. Ipinakita ko sa kanila na maaari mong mahalin ang isang tao at panagutin pa rin sila. Na ang pamilya ay hindi isang dahilan para sa pang-aabuso. Na mas mahalaga ang dignidad kaysa sa dugo. Ang daan ay nasa unahan, paikot-ikot sa mga bundok. Nagniningning ang mga taluktok sa sikat ng hapon, sa isang lugar sa likod ko, nakaupo si Jericho sa seldang iyon, nabubuhay kasama ang kanyang mga pagpipilian. Sa isang lugar sa unahan, naghihintay ang aking mga apo, handang bumuo ng isang bagay na mas mabuti. Nawalan ako ng isang anak, ngunit nailigtas ko ang 2 bata at nabawi ang aking sariling buhay. Minsan, ganyan ang itsura ng katarungan. Hindi perpekto, hindi walang sakit, ngunit kinakailangan. Binuksan ko ang radyo. Napuno ng classical music ang sasakyan, Brahms, isang bagay na banayad at puno ng pag-asa. Tumataas ang mga bundok sa paligid ko, maganda at walang pakialam. Uwi na ako. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, paki-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel, at ibahagi ang inyong mga saloobin sa kwentong ito sa mga komento. Para mapakinggan ang susunod na kwento, ay click ang box sa kaliwa. Salamat sa panonood.